ba mga kababayan na kanina doon sa Villamor Air Base, nagkaroon ng seremonya. Ano ba yung seremonya na yun? Dumating na pala yung Black Hawk na in-order ng Pilipinas sa Poland. Ano ba yung Black Hawk? Ka-coffee, ano ba yun? Ano yan yan yung mga heavy duty na helicopter. Kasi kung inyong matatandaan, may modernization program tayo sa Philippine Air Force. Oo. And itong mga heavy duty na helicopter na yan, magagamit natin yan definitely sa pagprotekta sa ating soberanya, di ba? Paghatid ng mga tropa, humanitarian services, sa mga medical missions. Kasi heavy duty ito. Itong mga Black Hawk na ito, pwede natin gamitin kahit gabi, kahit kahit may araw, pwede natin gamitin yan. Matagal yung kanyang capacity. Alam ko, 2.5 hours yung kanyang operational capacity. Kaya-kaya nito mga Black Hawk na helicopters na dumating dito sa Pilipinas. So kung dati ang tinatawag natin Air Force with no force kasi kulang tayo sa mga helicopter, ngayon actually kumpleto na. Isa na nga tayo sa may pinakamalakas dito sa neighboring countries dito sa Asia. Isa na tayo sa may pinakamalakas na puwersa. Yam? Oo. Etong Black Hawk, matagal na to eh. Etong Black Hawk na helicopter na to. Pero kaya maraming gumagamit dito dahil ito ang isa sa pinaka-efficient, pinaka-reliable na ginagamit pagdating sa mga bakbakan. In fact, hindi lang sa bakbakan ginagamit to, pati sa pag-save. Rescue and relief operations. Correct, Ginagamit din ng Black Hawk na to. Kaya napaka-importante po na ang Pilipinas ay magkaroon ng, kung di ako nagkakamali, 32 na ang Black Hawk natin. 47. 32 yung bago. Oh. Yung kasama sa acquisition na bago, 32. Pero ang total na Black Hawk na natin ngayon is 47. Napakadami po. Isa na po ata tayo alam nyo sa countries na merong maraming Black Hawk. Hindi lang yan, Yam. Tayo, sa buong mundo, ang pinakamaraming Black Hawk helicopter. Yung pala tayo na. 47. And magagamit to sa halimbawa may sunog. Kasi kaya niya mag-carry ng yung bucket na may tubig. So ito yung, kung di ako nagkakamali, Yam, ito yung Sikorsky, no? Yan yun, no? Hindi ako masyadong familiar Ayan ba yung Sikorsky nyo? Hindi ko rin Hindi mo alam yung Sikorsky, bata ka pa Baka yung doon S. Baka yung S. Yan yung Sikorsky, yan. So etong Black Hawk helicopter, mga kababayan, isipin nyo 32, ito mula nung 2004. Nagsimula yung kontrata sa Poland, 2004. At kanina lang nakumpleto yung 32 na Black Hawk. So isa lang ang ibig sabihin yan, Kung magnanakaw si PBBM, malamang 5 lang yan. Diba? Kasi yung iba, kasi hindi magnanakaw, kaya meron tayo ngayong 32 na karagdagan persa doon sa... Kung magnanakaw ang mahawak niyan, 5 lang makakarating. malamang. nakupit na, nabasa na. Malamang. Tulad din ng magnanakaw. Kahit sa nakagano, no? Nakapreso. Di ba? Sa daig. Alam niyo mga kababayan, malaking tulong itong Black Hawk na to. Gaya nga sabi nila Yayam, sa mga rescue operation, ito madalas ang ginagamit. At saka po, pag may gera-gera na rin, pero sana wala, di ba? Yan po yung sa Black Hawk natin. Kaya palakpakan natin si PBBM dahil yan, malaking balita po yan, malaking tulong yan sa ating bansa. So eto, sa Hagonoy, grabe yung mga tao ron. Hagonoy Bulacan hindi Hagonoy Taguig na binabaharin Alam ko merong Black Hawk sa Hagonoy Hindi, sa Hagonoy Bulacan. Yung pasok medyo sa Hagonoy Bulacan. Gumawa pala yung mga tao ron pre ng open letter tarpaulin. Nakita ko yan. Trending yan Yung mga DDS, bobo yung pagkakaintindi ron. Sabi yung binabatikos daw sila Vince Dizon. Yun pala, sabi ng mga residente doon, hindi naman pala. Kaya lang sila gumawa nun para mapansin sila ni Vince Dizon kasi gusto nila pumunta, dahil gusto nila pumunta si Vince Dizon doon sa Hagonoy kasi ang lahat na pinupuntahan ni Vince Dizon ay nagiging maayos. At hindi lang si Vince Dizon ang kasama doon. Sino pa yung kasama ron? Ang sa pagkasama ni Secretary Vince Dizon ay inutusan mismo, tinawagan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. Personal na tinawagan si Cabinet Secretary Benhar Abalos para magsama mag-joint force sila ni Secretary Vince Dizon. Nakikitaan nila ng pag-asa sa Secretary Vince Dizon. Kasi kung papansinin mo, hindi lang Hagonoy, iba pang parte ng Bulacan at Pampanga. Ilang dekada na nilang problema sa bahayan Hindi ma-resolve yan At nagiging sentro ng mga flood control projects na ghost yung mga lugar na yan. At kay Secretary Vince Dizon, doon nila nakitaan ng pag-asa na posible palang maayos yung flood control systems dyan sa Hagonoy. Kaya sumulat sila
Tarpaulin. May tarpaulin sila, tapos napakinggan ninyo yung recorded video ng isang leader. Di ba? Ini-explain niya ron kung paano sila nabigyan ng pag-asa kay Secretary Vince Dizon. Nabuhayan sila ng loob ka coffee, no? Kasi nga, sila yung may pakana nung, anong pangalan ng grupo na yun? Tindig Hagonoy, no? Yung Tindig Hagonoy, nagpakalat po ng maraming tarpaulin sa buong Hagonoy, no? Sinasabi nila or in-encourage nila si Pangulong Bongbong Marcos at si Secretary Vince Dizon na bumaba or magpunta sa Hagonoy. Nalaman ng Pangulo, kaya hindi man siya mismo personal na nakapunta, pinadala niya si Secretary Kabsek Siya na rin yun. Oo, at si Vince Dizon para pakinggan or makipag-meeting sa mga taga-Hagonoy and once and for all, masolve ng problema dyan sa Hagonoy at pati na rin sa Paumbong Bulacan. Pero sabi ni Benhura Abalos, hindi raw ganun kadali solusyonan yung problema dyan, pero gagawan nila ng paraan. Diba? Kasi kung titignan mo sa mapa, yung Hagonoy kasi talaga parang katabi na siya ng dagat eh. Manila Bay. Oo, Manila Bay, parang doon na siya sa parte. Binabaha talaga yung lugar na yun. Pero hindi rin eh. Bakit naman itong Luneta, katabi rin ng Manila Bay yan? Di ba, mas maayos kasi kahapon nakapunta rin ako dyan sa Bulacan, no? Nag-meeting kasi sila kasama si Presidente Marcos, kasama si Governor Daniel Fernando, no? Ine-explain nila, bukod sa mataas na yung high tide, umangat yung high tide, kinakailangan talaga ng comprehensive na flood control projects na babalot dyan sa Manila Bay. May mga doon sa Hagonoy, may mga flood control doon Kasi sabi ni ghost baka sira. Ghost lang at mga sira. Mga sira. So kailangan, i-connect mo, di ba, ang lawak-lawak ng Manila Bay, kailangan ng maayos yan. Bakuran mo yan. Actually, present na nga raw nila kay Ramon Angyan. Pero hindi nag-prosper yung proposal na yan. Siguro, iniisip din Ramon ang malaking pondo kinakailangan natin dito. And baka nahihirapan din siguro siya o hindi ko alam kung ano na naging arrangement dyan. Pero napakalaki ng problema dyan. Kaya hindi ma-resolve yan eh. Ilang dekada na yan ang problema dyan sa Bulacan, Pampanga, yung area na yan. Pero at least hindi ko nagkakamali, siya kasi binabagsakan ng tubig nanggaling sa Pampanga sa Nueva Ecija. Sila kasi pinakamababa. Oo, sila yung pinakamababa. Pati mga galing sa mga bundok, no, kapag bumaba yung mga tubig, no, at dumaan sa Pampanga diyan, dumaan sa Nueva Ecija, sila ang pinaka-last natatanggap nitong mga tubig nito. Parang catch basins nga. Tapos ayun, kaya tumatagal ng buwan, no? In fact, isang buwan na daw mahigit ang baha dyan sa Hagonoy, no? Kaya yung mga tao talagang parang nawawalan ng pag-asa bago nila nakita ang presence ni Vince Dizon sa ni Benhura Abalos. Pero kahit paano yung mga taga-Hagonoy sa panunungkulan ni PBBM, nagkaroon sila ng pag-asa na matapos yung kalbaryo nila dyan tuwing umuulan, matinding baha ang inaabot nila dyan sa panunungkulan ni PBBM. At syempre, kilala natin si Secretary Vince Dizon. Pag sinabi niyang gagawa ng paraan yan, hindi naman kasi yan gaya ng ibang secretary dati ng mga naging presidente na puro lang pakyut eh. Lex, pakita natin yun. Alam ko yung picture na yan kasi na-present sa amin yan. The next photo, yung may mapa. Tinitingnan nila. Isa pa. Yan. Sige, antayin nyo yung pictures na yan. Yung picture na yan, nag-conduct sila ng pre-feasibility study para sa Manila Bay Integrated Flood Control, Coastal Defense and Expressway Project. So meron ng expressway. Itong expressway na yan na yung magiging pinaka-flood control, di ba? Yan na yung protection na sa Manila Bay. At the same time, magiging kalsada siya. Yun ang sinasabi nila na long-term solution. Kaya yan, kung pwede natin ma-zoom in. Zoom mo nga, Alex. Yung mga lugar na yan, hindi lang ako particular sa specific na lugar na yan. Yung kulay orange na yan yung madalas na binabaha. And kinakailangan mong lagyan niya ng parang kalsada, expressway siya. At the same time, harang siya dyan sa Manila Bay para hindi papasok yung tubig doon sa mga communities. Yan yung pinaka-long term. Ang problema natin dito, chiching-chiching. Kasi napakalaking project niyan. So kung matuloy yung expressway, dyan yan sa Manila Bay dadaan. Yung Manila Bay, palilibutan yung Manila Bay ng parang expressway at the same time parang mga floodway na rin. Flood control. Yan nakikita mo yung orange na yan. Diyan babaybay yung expressway na yan. So in other words, ka-coffee, Palerista, alam talaga ng gobyerno, alam ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Vince Dizon ang solusyon. No? Sa problema ng pagbabaha dyan sa Bulacan. Huwag na lang natin sabihin sa Hagonoy lang. Sa Bulacan at ibang parte pa ng... kasama na dito yung Pampanga. Ngayon, ibig sabihin nito, importante na yung susunod na administrasyon matuloy. I-implement o ipagpapatuloy assuming may simulan ngayong panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Paano matuloy yan? Kung bobo yung uupo. Kaya saka diba? Pag nakapag
bobo. Wala. Oh. Diretsuhin mo na. Pag pumalit ang Duterte, wala namang mangyayari yan. Diba? Ibubulsa na naman ang budget sa flood control na yan. Kaya importante na ang susunod na Pangulo, ipagpapatuloy ang lahat ng mga sinimulan na proyekto na pa ating Pangulong Bongbong Marcos dahil alam niya, nailatag niya eh. Nilalatag na kung ano yung mga solusyon sa problema natin eh, no? Magiging problema yan kung hindi pagpapatuloy sa susunod. Pero grabe, pag nagawa yan, nako. Luluwag yung traffic dito sa NLEX. Ito, medyo malaki kasi yung gastos dyan eh, kinakailangan. Pero sa tingin ko magagawa ng paraan yan. Kinakailangan ng 399.6 billion pesos. Ipautang mo muna ito, pre. Kaya? 300? 399 billion. Nakapagluwang na 51 billion dun sa ano eh. Oh, konti na lang, di ba? Kung hindi nasayang dyan sa Davao. Di ba? Para 1/4 na rin yun. Oh. Parang 300, parang tama ba kung ang math ko kung sasabihin ko nasa $5 billion? Parang ganun. Times 6. Times 60. Around that figure, no? Tama. 399 billion. Definitely, pag mga ganyan kalaki. So mga ano? Inuutang naman yan eh. Dollars yun? Hindi, pesos yun. Pesos yun. Tapos covered na dito yung mga lugar ng Metro Manila. Pasok din ng Metro Manila dyan. Ang Bulacan, Pampanga, and Bataan. Nabutas. Pasok Metro Manila. Imagine kung mapagkabit-kabit mo yan, may expressway ka na, at the same time, may coastal protection ka Ayun pa. nga. Ang pinakamangyayari dyan kapag nangyari ang kalsada na yan, expressway dito sa Manila Bay, mawawala yung baha dun sa Bulacan, Pampanga at yan sa Nabotas. Pangalawa, yung traffic dito sa NLEX na nakakatakot, ay mababawasan po yan. Kasi yung mga pupunta ng Bataan, dito na dadaan yan. Dito sa expressway dito na sa may expressway dito sa Manila Bay, yung mga pupunta ng mga Florida Blanca, Pampanga, dito na yung dadaan, hindi na yung makikipagsapalaran dito sa NLEX. Kasi ano kapag to nangyari yan. Kung ang idudugtong niya yung Pilar Bataan, Pilar Radyo sa Bataan, hanggang Malabon na yan. And ang maganda dito, yung feasibility study ay pinondohan ng Asian Development Bank. So kumbaga nag-invest na rin tayo dito sa project na to. At yan malamang kung sa Manila Bay, sa Cavite. Wala pa, malalaman natin kung binadget na ito for 2027. Malamang. Kung matutuloy ito, Cavite hanggang Bataan hanggang Malabon. Makabit mo na yan. Mas mabilis yan. Sana kung ang gagawa ng proyekto niya, tutulungan niya ng JICA. Makikipag-participate ng JICA sa pagpupondo niyan. At JICA or Japanese company ang gagawa yan, ayun, makakakita ako ng talagang pag-asa o kinabukasan sa proyekto na yan. Kung sila diskaya. Kung pa-problema, baka pisaldi ko ang ng project niya. Kasi kung nakita nyo sa Marikina, Pasig, di ba? Napuntahan natin, napakaganda JICA ng flood control dyan. Kahit sa Pasig, di ba? Tayo doon. So, yan mga kababayan, pinauna lang natin itong Black Hawk na proyekto ni PBBM na in-order sa Poland at saka etong ginagawa na lang solusyon sa baha dito sa Hagonoy. So dito tayo sa main event Okay, dito tayo sa 17, 18, 19 day ng kahihiyan ni BP Sara. Kasi Napahiya na naman ba? Ay, pahiya. Bakit naman? Pahiya. Hanggat hindi siya umaharap dun, mapapahiya siya kasi bakit? Ultimong siya mahihirapan sang sagutin kung siya yung uupo ron sa witness stand. So ano ba yung mga nangyari ka copy doon? Nandun ka sa kanina nandun ako. No? Medyo boring kanina eh. Bakit? Kasi wala masyadong... Paano boring? Nagbida-bida nga si alias Poy eh. Ang nangyari kasi, nagbigay ng ruling si presiding officer. Alay ka lang yata kain doon sa kantin eh. Bukod doon. Nagbigay kasi ng, kumbaga yung simula ng impeachment trial kanina, parang nasermonan sila. Kasi may set of rules. So ito, mga senator judges, ito yung mga pwede nyo gawin, ito yung mga bawal, yung counsel, yung prosecutors, and mayroong penalty yan. Syempre yung iba natakot din. Lalo na yung mga mahilig magpa-interview sa media, medyo may violation na yan. Halimbawa, ikaw spokesperson o ikaw counsel, no? Panay pa media ka, pa-level ka. Una, ino-notify ka. Yun ang reprimand doon. During the hearing, pagsasabihan ka, final warning yan. Next time, nagawin mo ulit yan, second offense, magpe-penalty ka ng 30,000 per offense. Halimbawa, yung mga nasabi ka na medyo against doon sa rule nila, no, sub-judice rule nila, or may mga terms ka na ginagamit, ayan, may 30,000 penalty. Bagamat, ano lang yan napakababa yan para sa mga senator judges bigat doon yung disbar. Kung abogado ka. Kaya medyo natakot yung tama yun. Kasi re-reklamo sa Supreme Court. Ipapasa yung record sa Supreme Court at saka sa Integrated Bar of the Philippines. Kaya ayaw ng mga abogado. Paano si kamusta ka? Ikaw ba, abogada yan. Talaga. Hindi na makakapag-stand, grand standing. Pero kung pansinin mo, yung magkapatid na Cayetano, medyo laylo sila eh. Laylo sila. Sa 3 days na pagdinig, hindi naman nag-grand standing. Hindi na eh. Hindi na sila masyadong maingay eh. Si Robin Padilla ang papansin. Bakit? Takot
Takot kasi kay Lacson. Takot Ay, pa kasuhan. Sino bang hindi ba natakot kay Lacson? Kasi kilala natin si Lacson. Kapag may sinabi yan, ginagawa. Tingnan mo si Marcoleta, sampol nakakulong. Di ba? Yun lang yan no? Oo. Kasi sobrang kaipalan sa Senado, no? Ayan, binutata ni Senator Lacson. Ayun. Alam mo kung bakit tahimik ka mga senador? Hindi ko na sabihin na para may ano lang. Narinig niyo ba yun? Narinig niyo man? Ayun. Grabe, totoo ba yun? Confirmed. Sinabi sa amin kanina. Grabe. Kaya naman pala eh. Kaya pansinin niyo mga senador, medyo behave. Kaya pala, ngayon ko lang nalaman, mamaya, vlog natin yan, panoorin sa page ko So ngayon, kahit sa impeachment ni Sara, grabe, mainit yung mainit yung, kumbaga, ako nahihiya dito kay sino yun? Yung testigo, Ontorio ba yun? Otorio. Asan yung kopya ko Ito, rito? ang pangalan niya, ang pinakaano niya is Ortonio. Si Lemuel. Lemuel Ortonio. Oo. Siya ang Assistant Chief of Staff. At the same time, ASEC siya. Assistant Secretary. At the same time, ASEC level, yung position ASEC niya. level. Tapos, Sabihin, mataas yung katungkulan. Next in line kay Zulika. At saka mataas ang pinag-aralan. Saan ba graduate to, pre? Ateneo, alam ko. Ateneo. Law school. Hmm. So, ibig sabihin, Hindi siya abogado. Hindi ba? hindi siya. Hindi siya abogado. Basta So, para ibig Ateneo. sabihin, kung Ateneo ka, may sinasabi ka sa buhay. Siyempre. May kakayahan ka, tsaka medyo matalino ka talaga kasi Ateneo eh. Bakit ganun parang sinasabi siya parang nagtatanga-tangahan? Kasi nga, naandyan sila para protektahan si VP Sara Duterte. Explain lang natin, hostile witness po to si Lemuel Ortonio. No, ibig sabihin ng hostile witness, no, hindi siya witness na talagang willing and able for the prosecution, no. Kumbaga, witness siya na pwedeng hindi makakuha ng magandang sagot ang prosecution. Kaya nga pag hostile witness, pwede siyang itanong ng leading questions. Pag sinabing leading questions, answerable by yes or no lang. Kaya kung mapapansin nyo, ang pagtatanong ng isang magandang abogado tulad ni Atty. May Divina Gracia, ang bagong idolo at crush ng bayan ngayon. Si Yayang, basta may mga ganda, idol ka agad, Kaya nga, tapos mamaya pagsasabi, huwag nyo naman ako asarin doon. May nagagalit. Tignan nyo kung mapapansin nyo po ang style ng pagtatanong ni Atty. May Divina Gracia ay answerable lang ng yes or no. Kasi nga, hostile witness itong si Ortonio. At kapag hostile witness ka, pwede kang magtanong ng leading question. Yan yung na-establish na sa And expected mo kasi, na puprotektahan niya si Sara Duterte. Correct. Siyempre naman. Puprotektahan niya si Sara Duterte. Nakita mo ba uniform niya? Office of the Vice President. Kaya lang, kung mapapansin nyo, kahit anong protection ang gawin niya para kay VP Sara Duterte, sa galing ng abogado ng prosecution, napalabas din nila yung mga gusto nilang mapalabas. Lumalabas talaga eh. No? Napalabas nila na lahat ng nangyari tungkol sa confidential intelligence funds ay si VP Sara Duterte ang nagdedirect, ang nag-uutos, no, ang nagko-command sa lahat ng tao sa kanila. Kaya lang, ito lang ang question ko ka-copy, panerista. Sa organizational structure po kasi nila, ito yung Vice President, no? Then si Zuleika. Chief of Staff. Pangatlo na si Assistant Ortonio. Then pang-apat andyan yung SDO. Di ba? Nakakapagtaka na itong si Zuleika, si Ortonio at si SDO Acosta, wala lahat kinalaman. Wala lahat alam sa tungkol sa confidential funds. Ang nakakalam lang si La Chica. Colonel La Chica. Partida. Hindi pa empleyado ng OBP yan. Hindi pa empleyado ng OBP. Which is dapat mali yun. Oo. Kaya nakakapagtaka po yun mga ka-BBM, no? Kalokohan po na naman yan. No? Dahil itong mga tao na to, no, anong silbi nila dyan sa OBP kung wala silang alam sa nangyayari sa OBP? Ultimong tungkol sa kung merong death threat si VP Sara Duterte, Assistant Chief of Staff ka, hindi mo rin alam? Di ba? Natanong tungkol sa death, hindi mo rin alam? Bakit kayo naglalabas ng confidential funds? Nagbabayad ng mga information para proteksyonan ng buhay ng pangalawang pangulo, pero wala ka kaalam-alam. Di ba? Parang ironic, no? Parang inconsistent yung kanilang mga sinasabi sa naging testimony nitong si Ortonio, no? Kaya malakas ang hinala, mas malakas ang pakiramdam o ang paniniwala ng taong bayan, lalo na ng prosecution, na itong mga hostile witnesses na to, kasama si Acosta si Ortonio, na andyan lang talaga to protect VP Sara Duterte, no, sa mga maling nangyari
sa pag-handle nitong confidential intelligence funds. Kung baga meron, sige, ikaw muna pre. Pero sabi ng mga abogado ng mga vlogger matindi raw yung pagiging, kumbaga, nalaglag daw talaga ng tuluyan si BP Sara dito sa pagharap ng Ortonio kasi biro mo nasabi ng Ortonio na yung confidential fund may ilalabas lamang yan kung may pirma ni Sara. Correct. Diba? And halata mo na Oo. pinupunto mo kanina, matatalino yung mga yan, di ba? Oo. Pero halata na, Ateneo eh. rehearse yung statement, repetitive yung statement, paulit-ulit lang Iisa lang yung sagot. Di ba? Tapos sasabihin ng counsel, kaya paulit-ulit dahil paulit-ulit yung tanong. Alam mo na pinagsabihan sila, ito lang pwede mong isagot. Kapag may tanong na ganyan, sabihin mo, I don't have any knowledge to answer to that question. Para paulit-ulit yung kanilang script. Pero halata naman. Sabi nga, sino ba si Senator Raffy Tulfo ata nagsabi dyan ikaw yung may supervising power na i-oversee yung administrative and finance, itong assistant secretary. Tapos hindi niya alam yung mga pinapasa mga acknowledgement receipts. Yung mga pangalan, hindi niya na-check yan. Kasi daw, nagtiwala sila doon sa mga security officers. Para saan pa yung position mo? Diba? Sa sahod ka na lang. Wala ka na alam mo si gagawin. Gina Acosta, sarap pitikin yung ilong nabanggit yung asawa niya no? Drama-drama pa no? Alam mo kung mahal mo yung asawa mo, hindi ka kakampi sa kadiliman, sa kasamaan. Kasi hindi mo ba alam, sa kakakatanggol mo kay Sara, baka ikaw pa makulong. Yun sila. Baka Pati ikaw si pa makulong. Ortonio. Pati si Tapos Ortonio. baka pinangako ka, pag ako naging presidente, makalaya ka na. Hindi na yan magiging presidente. Nakakatawa si Ortonio, pumirma sa kung lahat ng mga reports pero wala daw siya alam sa mga reports. wala siyang alam. Nakapirma siya doon. Diba? Ibig sabihin, ikaw, responsable at matalino kang tao, pipirma ka sa mga reports pero hindi mo alam. Di ba? Basta ka nalang pipirma. At saka ikaw ba? Kalokohan, di ba? Ikaw ba may pinag-aralan? Papayag ka ba na gamit-gamitin lang ng wala kang alam? Correct. Correct. Diba? And pa rin yun last time, di ba? Sabi ng COA, sobra ng 150,000 yung liquidation nila. Kasi ang theory nga natin dyan, di ba? Dumukot ka dyan ng isang acknowledgement receipt o lagay mo 75,000. Dalawa yung nagawa mo na sobrahan. Ngayon, may bago ng narrative. Nagabono Inabunuhan daw. Wow! Nagabono daw siya ng 150,000 para sa confidential funds. Mga paldo yung mga tao sa OBP. Ang no? yaman pala. Pag naniwala ka rin sa sinabi ko, si Orto yung nag-abono, Si di ba? Orto Pag naniwala ka rin, bobo ka na talaga. Oo. Pinapalusutan lang nila yung una nilang pagkakamali na bakit sobra ng 150,000. Hindi talaga marunong mag-accounting to mga to. No? Hindi raw kasi na-reimburse sa kanya. Wala siyang kinalaman sa confidential funds pero nag-abono siya. Ano ka mag-abono? Mabait. Ito pang isa pagkada lumabas sa hearing, sa direct examination ng prosecution. No? Yung nag-request ang OVP ng 250 million confidential intelligence funds. Alam niyo kung kailan nag-request? Merong palang sulat si BP Sara Duterte, August 2022 pa lang. Pagkaupo pa lang. Pagkaupo pa lang, July umupo, August meron silang request. Nagre-request ng 250 million. Confidential fund din Confidential intelligence funds. Anong ginawa ng DBM? Hiningian sila ng plano. Financial plan, plano kung saan gagamitin. Nagpasa sila. September na. Kaya September na dahil si Colonel La Chica pumasok sa OVP, September na. So sinabay lang pala. Oo, sinabay. So ibig sabihin, nanghihingi sila ng budget, hindi nila alam kung saan dadalhin. Mali yun, di ba? Mali yun. Mali. Baliktad. Dapat mag-prepare ka muna ng plano mo, kung anong mga activities mo, yung objectives mo, etc. Lagyan mo ng budget, saka ka mag-request. Sa kanila, baliktad. Nanghingi na agad ng pera na hindi alam kung saan gagastusin. No? Kaya doon lumabas sa pagtatanong ni Attorney Divina Gracia, itong katotohanan na to. Merong mga letters, merong mga documents na magpapatunay na yung kanilang mga plano and probably pati yung kanilang mga acknowledgement receipts, hinahabol lang. Hinahabol lang nila. No? May napakinggan niya ako, sabing abogado. Kasi sanayin sila sa ganyang kalakaran Kasi sa Davao, ginagawa na nila yan, di ba? And then wala naman nagko-call out. Walang nagrereklamo kasi kaya mo ba magkain ng mga Duterte? Wala. So complacent sila, careless sila kung paano gagawin yung confidential funds na yan. So kahit mali-mali na, wala nang proseso. Kahit nakakatawa yung alias. Kasi lulusot at lulusot naman lulusot Kaya ginagago na lang yung mga alias Tingnan yung mga pangalan, di ba? Sir So. Sinuso. Usapa. Hindi naman sinuso yun. Grabe ka. Suniso. Siniso. Sumiso, Belat. Hindi Pilat. Ano ka ba naman niya? Pagkakabasa ko kasi sinuso, Belat. Ano yung Belat? Hindi ko alam ano ba yun yan. Hindi ko rin alam. Hindi ko. Ayoko lang. Alam na naman nanonood dyan. Huwag natin paano discuss. I-comment nyo nga dyan kung ano yung pagkakaintindi sa Belat. Kasi yun ang pagkakabasa ko una Belat. Belat.
Kasi yung belat, parang gano'n. Binilatan ka. Yung bilat naman ni Titukoy niya, hindi ko alam Hindi. kung ano yun. Ang ano yan, Nagulat ako, pati yung pangalan, nakakagulat. Bisayan term yan eh. Pero iba ang bigkas. Yung emphasis nasa first syllable. Oh. Bilat. Oh. Ganon yun. Pero yung mas maganda pakinggan yung belat. Mas safe. Belat. So, usapan tayo dun sa pag-usapan natin yung mga alias. Oo. Kasi may nagbida-bida na naman kaganina. Oo. Kasi hindi mo nakita natin, nakakatawa talaga yung mga alias. May pagong, may bilat, may pusa, di ba? May piatos, May pamana. may itim, di ba? May dilim, di ba? Ngayon, nagbida-bida. Etong si Senator Robin Padilla. Alam mo ba yung mga bayani, may mga alias din? Diba? Totoo naman, may mga alias yung bayani natin dati. Correct. Para hindi sila makilala nung mga kalaban nila. For protection ng kanilang mga sarili at kanilang mga pamilya. Na mga Espanyol. Kaya sila gumagamit ng alias. Iba naman yung ginagamit ni Sara ng mga alias. Gumagamit si Sara para proteksyon na hindi siya mabuking. At para kumuha ng pera. Para maglabas ng confidential funds. Magkaiba po yun, Senator Robin. Kaya alam ko naman, nanonood ka sa podcast namin. Magkaiba po yun. Yung mga bayani dati gumagamit ng alias para proteksyonan yung sarili nila laban sa Espanyol. Ito si Bibi Sara gumagamit ng alias para makapaglabas sa confidential fund. Ganun po yun. Diretsuhin mo na panirista. Gumagamit ng alias para makapagnakaw. Correct. Ayun. Napaya nga siya doon kay Ninoy Aquino di ba? Alam mo ba? Sabi niya sa abogado, no? Kay Attorney Divina Gracia. Alam mo ba kung sino yung ano pangalan Marshal niya? Bonifacio. Marshal Bonifacio. Hindi niya alam, di ba? Alam mo ba na si Ninoy Aquino yan? Tinama siya ni Bam Aquino. Tama po kayo dyan, Senator Robin Padilla. Siya yung Ninoy Aquino nga po yan. Pero ang kaibahan, wala siyang confidential funds. Ayun nga, di ba? Bakit ka gagamit? Bakit ka magsasalita ng alias kung wala naman pinupunto ron sa impeachment? Nasaktan siya doon Sinabi ni attorney na non-issue Di ba ano kinalaman? Regardless kung may alias siya na usapan dito, ninakaw yung pera. Ikaw yan, pag nagpupunta ka ng beer house, ano bang alias mo ron? Si Karen Karen Parang FPA lang. Ano? John Lloyd. Ikaw, ano pangalan mo sa beer house? Hindi naman ako beer Ano house. pangalan mo sa massage? Pag tinanong ka. Nakikinig sa ako gagi. Wala, sasabihin na naman sa ako. Totoo na Sa mo ng coping. Nagpapamassage kasi. Ano pangalan ni Mark? Pero tama Hindi, siya. si Mark, ang alias si Mark, sa basta silent assassin. At pero na po yung mga kumayan. Bibiruan lang po kami Ito kasi si Robin Padilla, kailangan po natin tumawa Kung seryosohin po natin si Robin Padilla, masisira po. Ito, sabi ni Taga, basahin mo yan, basahin mo. Masisira po ulo natin kay Robin Padilla. Sa totoo lang. Basahin mo na. So, kayo nagbasa. Tangina nyo, magtago na kayo, malapit na 28, mga hayop kayo. Ito si Repa Olimpo na nag-comment po noon, na wag niyo po yung pansinin kasi ganyan lang po talaga yan. Alam mo, hindi, sagutin natin si Repa. Huwag mo na sagutin, grade 3 lang yan. Grade 3 lang yan. Tapos Tatlong yan. bugok daw. Grade 3 lang yan. Booking, sabi ng Jen Choi, sa taas niya, Alex, yan. Ayan, na booking. Ano pa parang alias mo? Huwag na natin pag-usapan yan. Kaya nga, ini-explain ko, nagre-reel ako pambira, singit ka na sigit. Anyway, eto mo, nagtatawa na kami kasi kung magiging seryoso po tayo dito sa podcast na to, no? Baka masira ulo natin kay Senator Robin Hood Padilla dahil nung nag-shower po si ating Panginoon sa katauhan ng katalinuhan, no? Wala po siya. Tulog o absent. At nung nag-shower naman ng katangahan sa sangkatauhan, no? Sinalul po niya lahat. Ang dami niya pa umbrella ginamit. Nakaplagano siya. Yung umbrella binaliktad niya. Imbis na magkano siya, binaliktad para masalon niya lahat. Okay lang sana yung mga alias kung may nakaka-attach na evidence na magre-reveal kung sino talaga yung mga yon, kaso wala. Paano nila ipapaliwanag yun? Tama po siya doon, no? Ang totoo po yan, hindi naman talaga dapat i-attach. Meron po dapat separate record yan ng mga pangalan, yung real names
real names ng mga tao behind the aliases. Yung po yung sinasabi ni Senator Panfilo Lacson na nakatago sa vault, yung mga real names ng mga tumanggap ng mga intelligence funds, dapat po meron talagang master list yan at nakatago sa vault. No? And hindi yan optional. Hindi yan optional. Hindi So, yan nasa optional. joint circular yan eh. Oo, hindi yan optional. Dapat po ginawa nila yan. Kaso walang ganun talaga ang OVP. No? Pero tingnan mo pre ha, kakopya. Kung nagkakalit na buhay mo ngayon, napapahiya ka sa impeachment, di ba? Kung sino yung mga ano niyan. I-divulge mo na kung sino yung mga yan para hindi ka mapahiya. Totoo. Di ba? Basic Kaysa mapahiya ka sa impeachment mo, kaysa kapagtawanan ka naming tatlo, Eto. kaysa kutsain ka ni Mark Ian everyday, i-divulge mo na kung sino yung mga totoong tumanggap na Sure, yan. wala silang ilalabas eh. Oo, ayun lang. Wala talaga. Ito, challenge natin, Oo. sa OBP, sa prosecution, saka sa depensa. Kapag na-present ni BP Sara Duterte, itong mga sila Mary Grace Piatos, ito sila sinusubila. Pag naipakita ng personal itong mga taong to, tapos na yung impeachment, swelto na siya. Payag ako Payag kayo? Oo. Payag. Mga kababayan, payag ba kayo sa ganon, mga viewers? Kapag naipakilala ni BP Sara Duterte, itong lahat ng mga taong merong mga aliases na to, may presenta niya yon at talagang sila tumanggap ng pera. Huwag niya ipagpatuloy yung impeachment. Correct. Ibig sabihin, totoo, napunta sa tama yung CIF. Tapusin agad ang impeachment. Not guilty siya. Sinabi pala ni Kung Benny Abante kanina, no? Kasi marami nang naiinip eh. Ang expectation natin, by February 2027 pa patatapos yung impeachment na yan. Sabi niya, baka by November, mahatulan na si Sara Duterte. Natanggal na. Oo. November, Kasi sa, tanggal na. sa grave threat article at sa confidential funds, enough na yan to convict Sara Correct. Duterte. Totoo yun. So baka Katulad by yung nangyari November. kay ganyan di ba nangyari kay Corona. Chief Justice Renato Corona, Oo. di ba? Ang ano lang, isang isang article lang. na lang Yung ginamit. sa salin niya lang, ang Salin ginamit, lang. nagdesisyon na. So, November, wala tayong vice president. Posible. Magandang balita yan, maganda. Pangatlo kaya yung salin? Di ba? Kung makakasama yun hanggang November, kasama yung salin, Pwede. talaga makukonvict Isang siya. article pa. Kasama Alam yung tapusin yung back record kasi yun yung Alex pinakamaganda. Gradwell. Mabigat-bigat yun. Di ba? Yun ang baka yun pinakamaganda sa lahat. susunod. Oo. Anyway, mga kayaya, meron po tayong yayap sa editorial ngayon. Lex, ready na ba yun? Di 1 minute pa. Doon muna tayo sa sa magde-debunk muna po tayo ng fake news. Fake news muna tayo, no? Kasi kumakalat ng gusto, no? Ang fake news na simula daw sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos or since 2023, no? Wala daw natatanggap ang na budget ang Davao City o ang Davao, no? Davao City ba o Davao? Davao City. Wala Davao daw City. natatanggap. Yan ang pinapakalat ng mga DDS, mga dilis, no? At kayang-kaya daw nilang mabuhay kahit wala silang natatanggap na budget, no? Ganun daw sila Imposible. galing, no? Kayang-kaya daw nila. Yung pala hindi naman pala totoo, no? Dahil may resibo po na natatanggap ang Davao na ang tawag ay National Tax Allotment. Yan yung era dati. Yan yung era dati. Ngayon is National Tax Allotment na. Kung saan may share ng budget ang bawat probinsya, ang bawat city, ang bawat town, no, sa revenue ng ating bansa, no? Kaya imposible pong walang budget na natatanggap ang Davao o Davao City sa national government. Kung nagkakamali, no, ito po ang breakdown. Noong 2023, meron pong 7.01 billion na natanggap, no? Ang Davao. 2024, 7.4 billion. 2025, 8.8 billion. At 2026 is 10.12 billion, no? At sa 2027, meron ding nakabudget sa kanila na 11.23 billion. Kaya ito po ang sagot sa mga nagsasabi na wala daw natatanggap na budget ang Davao, no? Hindi po totoo yan. Kalokohan po yan, fake news po yan, at dinedebunk po namin dito sa Salamat PBBM Podcast. Kaya nga naging yan sabi nga ni Boying, no, parang epicenter o sentro ng flood control corruptions. Kasi kung titingnan mo 3 years lang 51 billion pesos sa distrito lang ni Pulong Duterte yan. And ngayon, binabaha pa rin. Ang Bulacan, magkano ang budget ng Bulacan? 41 billion lang Buong Bulacan na yan. Samantalang sa Davao City lang, in 3 years time, 51 billion. So, paano hindi kayo binibigyan ng budget? Panahon niya ni Digong Isang katerbang budget ang napunta sa inyo. Kaya nga, nanakaw yan So, sinasabi pa nung
mga taga Davao City na wala silang budget. Wala rin silang budget. Walang binibigay na budget. Ah. 44.56 billion yung binigay sa kanilang budget mula nung 2023 hanggang next year 2027. Kung sabihin nila walang budget, Oo, 44 billion yan. Ang yayabang pa. Kaya daw nila mabuhay na kayo wala silang budget. Oh, nako. Pag-usapang Davao, naalala ko yung mga tita ko dyan, mga tanga-tanga. May update sa tita mo Wala. Kumusta ba yung tita mo? Kumusta ba yung tita mo? Hindi ko naman pinapansin yung mga kamag-anak ko dyan sa Pero Davao nangutang City. sa'yo, nangutang. Dati pa yun. Wala, hindi na binabayaran. Hindi, alam mo mga kabayan di ba sabi ni Boying, Na. epicenter daw yung Davao City ng flood control. Totoo naman. Di ba? Epicenter, ibig sabihin nun, gitna, pinaka-sentro Sentro. ng korupsyon ng flood control. Pero hindi nag-react yung mga DDS vlogger. Hindi, nag-react si Pulong Duterte. Hindi, si Pulong. Pero yung mga DDS vlogger, hindi nag-react. Bakit? Parang hindi nila Bakit? pinansin. Bakit? Hindi kasi nila naintindihan yung epicenter. Kaya pala. Ganon kaboboy ang mga DDS vlogger na yan. Kaya yung nagko-comment dito, palagi hindi makapag-comment. Oo, kaya Hindi nga. na maintindihan. Ang ibig sabihin ng epicenter, yung pinakasentro ng corruption sa flood control ay nasa Davao City. Kumbaga sa earthquake, yun ang pinaka-sentro. Oo, Alam mo, tuwing Valentine's Day, February 14, di ba? Nagkakalat yan online na ang Pasig daw ang epicenter ng Valentine's Day. Oo, tama. Alam mo? Oo. Alam mo kung bakit? Bakit? Doon madaming motel Maraming motel. Hindi ko pamilyar. Wala naman alam si Palirista nyo. Pero totoo naman po yun, epicenter ng Davao dahil, yung una-una, yung flood control scam nagsimula sa panahon ng mga Duterte, sa panahon ni Digong, 2016. Nagsimula sila diskaya ng kanilang mga kalokohan ng mga flood control projects 2016 yan. ba nagsimula sila diskaya? 2016, siya mismo nag-amin yan kay Julius Babaw, di Kay ba? Bato Pan de la Rosa. Siya mismo ngayon, 2018, nagkaroon ng expose si dating congressman na ngayon namayapa na si Rolando Andaya, kung saan mahigit 3 billion daw flood control projects, ang napunta sa corruption. Okay? Ngayon, 2020 to 2022, magkano naging budget ni Pulong Duterte? 41 billion. 51 billion. Sorry, 51 billion. 3 taon, 2020, 2021, 2022. Pinakamalaking budget na natanggap ng isang congressman, isang distrito sa kasaysayan ng Kongreso, napunta kay Pulong. Asa po yung 51 billion ngayon? Meron po ba kayo nakita dyan sa Davao City? Bakit bahang-baha pa rin po dyan sa Davao? At in fact, ang Pangulong Bongbong Marcos at si Vince Dizon ang gumagawa ng ngayon sa Tolomo Beach o River, Dahil sa 7 taon, 9 na taon, nagbabaha dyan, hindi pinagawa. Alam mo, tingin ko kinakabahan na itong si Pulongski. Bakit? Kinakabahan na ito kasi nasa radar na siya ng ombudsman eh. Oo. Diba? Alam mo naman ng ombudsman, imbestiga lang yan. Kapag may nakita ng sapat na ebidensya yan, diretso na ng kaso yan. Baka mauwi pa ng plunder yan. Sigurado. Buti nga, ganyan na yung ginagawa ni Ombudsman. Kasi recently, parang concentrated siya kay Romualdez. At least ngayon, lumabas siya sa issue ng Romualdez. Dapat naman kasi hindi selective ang prosecution. Dapat talaga lahat ng makikita may kinalaman sa flood control scam o anong klaseng scam o pandarambong sa gobyerno, dapat talaga imbestigahan ng ombudsman, hindi lang mag-concentrate sa isang tao. Ngayon, kapag etong investigasyon sa Davao City ng flood control gumulong na sa ombudsman, yan. Diyan na makikita kung anong totoong pagkalalaki nito ni Pulong. Kapag nahatulan na siya, kapag nakasuhan ng plunder at may warrant of arrest, kung magtatago ba o talagang lalaban? Ako, 100% sure magtatago. Palagay ko pupunta na lang sa Netherlands eh. Kasi duwag din to. Basta talaga sinabing Duterte, pamilya Duterte, duwag, hindi umaharap. Diba? Kaya malamang magtatago rin to. Baka magsasama na lang sila ni Harry. Ang titulo ng ating editorial ngayong araw ay Hanggang Kailan Magbubulag-bulagan para kay Sara? Mga kaibigan, habang tumatagal ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, isang tanong ang gusto kong iharap sa kanyang hardcore supporters. Hanggang kailan kayo magbubulag-bulagan? Linawin natin, hindi pa tapos ang trial. Ang senator judges pa rin ang magpapasya kung napatunayan ang articles of impeachment. Pero ang due process ay hindi nangangahulugang magpapanggap tayong walang nakikitang red flags. Hindi ito Duterte versus Marcos. This is about evidence and accountability.
Tingnan natin ang confidential funds. Sa testimony ni OVP Assistant Secretary Limuel Ortonio, lumabas na August 22, 2022 pa lamang humihingi na ang OVP ng 250 million confidential funds. Pero September 16, ginawa ang Physical and Financial Plan o PFP. Ibig sabihin, nauna ang 250 million bago ang detalyadong plano. Kaya napakasimpleng tanong, kung wala pa ang plano, ano ang naging basihan ng 250 million? Mas mabigat pa ang chain of accountability. Ayon sa testimony ni Ortonio, alam at authorized ni VP Sara ang request, release, implementation at liquidation ng confidential funds. Nang tanungin kung may ginawa ba siyang may kinalaman sa funds ng walang knowledge or authorization ng Vice President, ang sagot niya, wala. Kaya mahirap ngayon na basta na lamang ituro ang mga subordinates. You cannot exercise authority when decisions are made, then suddenly discover delegation when accountability arrives. Nariyan din ang 125 million confidential fund na ayon sa prosecution, iniulat na naggastos sa loob lamang ng 11 days, habang 132 areas umano ang covered. Mga kaibigan, pera ng bayan ito. At dahil confidential funds ang pinag-uusapan, mas mataas dapat ang standard na accountability. Confidentiality can never become a shield against accountability. At hindi lamang pera ang usapin. Nariyan din ang November 2024 live stream kung saan sinabi ni VP Sara na may kinausap siyang tao at inutusan na kung siya ay mapatay, patayin sina President Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Kung betrayal of public trust o culpable violation of the Constitution ito, Senator Judges ang magpapasya. Pero tanong ko, normal ba para sa isang Vice President na magsalita tungkol sa pagpapatay sa Presidente ng Republika? At dito pumapasok ang problema ng blind loyalty. Kapag testimony ay pabor kay Sara, katotohanan daw. Kapag damaging, scripted. Kapag dokumento ay pabor, solid evidence. Kapag hindi pabor, demolition job. Hindi na paghahanap ng katotohanan iyan. Confirmation bias na iyan, dressed up as political loyalty. Hindi ko sinasabing ideklara natin guilty si Sara ngayon. Bigyan siya ng buong pagkakataong ipagtanggol ang sarili. Pero bigyan din natin ang sambayanang Pilipino ng karapatang magtanong at humingi ng malinaw na sagot. Pakinggan ang testimony, basahin ang documents, tingnan ang timeline, then judge the evidence, not the political surname. Tandaan natin, Sara Duterte is not the Constitution. The Duterte family is not the Republic. Ferdinand Marcos Jr. is not the Republic either. Lahat sila ay public servants. Ang loyalty ay maaring maging virtue. Pero kapag loyalty na ang dahilan para ayaw mong makita ang katotohanan, hindi na yan simpleng suporta. Bulag na pagsamba na iyan. At sa isang demokrasya, walang politician na dapat sambahin. Ang pinakamataas nating katapatan ay dapat nasa katotohanan, batas, konstitusyon, at sambayan ng Pilipinas. Sara Duterte is not the Constitution. Correct. Hindi siya ang saligang batas, pero siya ang batas. Alam niyo kasabihan na, ako ang batas. Oo. Ibig sabihin, kung anong gustuin ko, gagawin ko. Oo. Yun si Sara Duterte for the longest time. Oh, correct. Walang sumisita sa kanya. Kahit sa Davao, bagong nangyari itong mga issue na to, walang sumisita sa kanya kasi ako ang batas. In fact, Kakopi, may balita tayo na kahit si Rodrigo Roa Duterte, ang kanyang ama, hindi umubra sa kanya. Oo. Di ba? Wala talaga. Kanina lang for example, no, kakalabas lang ng ruling ni Chis Escudero, ito yung mga bawal, do's and don'ts. Yung mga members itong impeachment trial are prohibited to discuss the merit of the case. Correct. Ayaw niya yung trial by publicity, etc. Nagpusa agad si Sara Duterte. Meron agad, violation agad. Violation agad. Respondent siya eh. Miyembro siya ng impeachment trial. Nagpusa agad. Kasalanan niya ni Chis Escudero. Kasalanan ni Chis Escudero yan kasi English eh. Dapat tinagalog niya para naintindihan. English by speech teacher. Hindi ko napanood eh. Alam mong bobo sa English eh. Dapat tinagalog ni Chis Escudero para naintindihan ni Sara. Kasi kung titignan mo, ilang minutes lang nakalipas, so parang 30 minutes after eh. Nagpusa agad si Diretsuhin mo lang kasi. Si Sara. Nagpusa agad si Sara. Bawal yan. Ano mo na. Totoo naman, no? Di ba? Ganun nga eh.
Talagang pagdating sa no, siya ang batas. No, Alam mo- mataas pa siya sa batas. Yan ang kanyang ipinaparamdam, ipinapakita sa Alam mo, ating taong bayan. natatakot ako rito sa mga senador na mga medyo kumikiling kalasara eh. Bakit? Kasi tingin ko kahit anong bigat ng ebidensya, pagdating na ng hukuman, parang ano pa rin itong mga to eh. Kampi pa rin sa katangahan nila, Yan sa nga yung sinasabi kabulag-bulagan ko. nila. Yan ang sinasabi ko sa editorial Diba? na nagbubulag-bulagan. Oo, Kailan parang sila nakakatakot, magbubulag-bulagan? diba? Kasi parang andyan na eh. Nakatitig na sa kanila yung ebidensya. Pero sila ayaw nilang tumingin. Oo. Ganun eh. Ano, political persecution yan. Oo. Yan lagi ang sinasabi. Ang sabi dyan- Persecution. Ganyan. Ang sabi- Kung ano nung dahilan to justify kung bakit kay Sara Duterte pa rin sila. At kapag nangyari daw yan, ang sabi ni Atty. Ligutan, baka raw mag-aklas daw yung tao uli. Baka raw magkaroon daw uli ng people power kapag nangyari yan na nandyan na yung lahat ng ebidensya tapos binabaliwala. Magagalit daw yung tao niyan. Which Pero is, hindi si totoo yan. Pero hindi naman si Bongbong Marcos ang papalitan. Maaaring sugurin ng Senado. Oo. No? Pag nangyari yan. Malamang hilingin ng mga taong susugod mag-resign lahat ng senador na bumoto Hindi, ng hindi nakakatakot nakita yun, yung ebidensya. Nakakatakot yun. Anong pipigil sa Pag taong nagkagulo bayan? nako. Ano pa pipigil sa taong bayan kapag nagalit at i-take over ang Senado? Oo. Correct. Pag Diba? naramdaman na nila na matatalo, no? Diba? Diyan Oo, sa nakita ganun si yun eh. Alat kay Tanong totoong putukan. Malamang. Oo. Oh. Di ba lang din? Diba? Malamang magtakbuhan yung mga yan. Di ba? Hindi, Take over ang mga opisina ng mga senador ng taong Ang bayan. patindi pa dyan, hilingin yung pagre-resign nila bilang senador. Diba? Pero I don't think na na papayag yung mga senator judges. Kung na-take over na yung opisina nila. Amo, nakita mo ba yung mga tumugod ng EDSA, ganun kadami? Hindi nila mapipigilan yun. Posible. Kaya dapat, umayos-ayos ka ng desisyon. Oo. Desisyon nyo, ibatay nyo sa tibay ng ebidensya. Hindi sa tibay ng utang nyo sa isang tao. Wag Diba? sa utang na loob. Oo. Sa ebidensya, sa facts. Oo, ganun lang yun. Huwag daanin sa kapal ng mukha. Oo. No? Yung mga senador, hindi exempted yan. Pero yung mga DDS supporter, yung mga sasabi kong Duterte dog supporter, exempted yan. Yung nakikita nila, bigat ng ebidensya, pero pinagtatanggol pa rin nila si Sara, exempted yan. Tama. Kasi pag hindi sila accepted, wala tayong kita sa vlog. Kung halimbawa, dumating na yung time na hatulan na, Oh, in-invite ka sa Senado, pupunta ka na ano? doon sa Senado. Kasi hatulan na si Sara Duterte, sabihin na yung verdict Ano? In-invite ka, Oh. mag-cover ka sa Senado, pupunta ka. Oh. Bakit? O syempre, para makita ko yung, masaksihan ko yung story ng kahiyan ni Sara Duterte. Sa kabilang banda, Ha? para maraming views. Oh, syempre. Hindi ko na kayo naano eh. Baka sabihin, views talaga tayo dito eh. Which is totoo po talaga yun. Kaya pasilin nyo yung mga sa mga video ko, pinag-aaway ko talaga yung loyalista pati DDS para maraming comments eh. Grabe. Oh, next. Kaya po kaya yan, no? Sa editorial natin talagang hindi natin alam kung hanggang kailan magbubulag-bulagan ang mga supporter nitong mga Duterte, lalo na ni VP Sara Duterte, kahit nasa harapan na nila lahat ng ebidensya ng anomalya, ng pandarambong, ng kalokohan dyan sa OVP at sa DepEd nung siya ang secretary. O lipat man tayo sa ibang topic, no? Ay, maganda Magandang to. topic, no? Maganda to. Magandang topic na to. Maganda to. Dumating na po yung 8-car train set ng para sa North-South Commuter Railway. Di ba? North Commuter South Railway. Hindi, baliktad yan eh. North-South. North-South Commuter Railway. NSCR. Oo. Oo. Yung Malolos Tututuban segment, no? Dumating na po yan, yung 8-car, no? Napakaganda niyan, galing sa Japan, no? So, ibig sabihin niya, mula Tutuban, pwede ka na mag-train hanggang Malolos? Yes. At malapit na mangyari yan. Yes. Last quarter ng 2027, masasakyan na natin yan. Oo. Kasi hanggang Clark yan eh. Pero, Yan o. Tingnan yan. nyo yung tren o. Ayan, tignan O, nyo. diba? Ayan, dumating Yan na. yan yung walang bahid korupsyon, yung mga ganyang tren. and dyan yung bago na compatible. Oo. Kasi yung bago ni Pinoy, hindi compatible. O, hindi compatible, pero hindi rin ginawa ng paraan ni Digong. Nagawa na pala ni PBBM. Kasi PBBM. sabi ni Digong, wala na tayong magagawa dyan. Di ba? Nagsayang tayo ng Actually, pera. yung project panahon pa ni GMA, kaya lang natenga. Ang tagal natenga. Pero nung time na yon meron na sila mga ginawa. No? Kung mapapansin nyo, ang daming nung bago si PBBM, merong mga papatsi na mga railway na ginawa. Pero natenga nga. No? At panahon ni Digong, hindi rin na natuloy. Panahon lang ni PBBM. At ngayon, ang bilis na trabaho. Kahapon, nasa Malolos ako. Talagang
Halos Kompleto mga na. finishing touches Oo. na lang yung Oo. mga ginagawa eh. Ang ganda, no? Ang ganda, Oh, no? ganda, Ano ganda. ba ginawa mo sa Malolos kahapon? Wag na yung Tapos itong bagon, no, itong dumating. By the way, gusto ko pala manggitin, baka makalimutan ko. Mga Hapon po ang gumagawa nitong NSCR, no, mga Hapon. Kaya wala pong anomalya diyan, wala pong kalokohan diyan dahil hindi pwede sa kanila 'yon. Correct, No? correct. Kaya ang bilis ng trabaho, ang ganda ng trabaho at yan dumarating na yung mga bagon para sa pag nag-umpisa na yung operation yan, meron na pong magagamit. And meron pang parating na train set. Alam ko, October. Yan. Sa October, this year, 2026, another set na naman po, isang train set na naman po yung darating. 8-car po yan. So yung kung nakikita nyo parang uod, yan. Isang set yan. Tapos composed of 8 set yan. Ang haba nun. Kompleto na. Yung mahaba. Ang haba yun. Ina-assemble. Isang set yun eh. Isang set. Isang set yun eh. Isang set is 8 bagon. 8 bagon. Oh, so ganun kahaba. So kung halimbawa sa isang bagon, kasya 50, more or less, sa isang biyahe, 400, no? Oo. So marami-rami po magkakasya. At inaasahan na yung biyahe mula Valenzuela hanggang Malolos ay mag-uumpisa na sa 4th quarter ng 2027. So ibig sabihin, bago bumaba sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos, no? Mabablog pa natin yan. Mag-ooperate na po itong North-South Commuter Railway, no? At may papakita na naman sa taong bayan ang isang magandang legacy project ng ating Isipin mo yan, Pangulong no? Bongbong Marcos. Isipin mo, no? Na copy. Kung taga Malolos, Bulacan ka, tapos nagtatrabaho ka dito Sa sa Maynila, hindi mo na kailangan dumaan pa ng express ng NLEX, sumakay Oo, ng bus. Di ba? Diyan ka na lang. Isang biyahe lang, pagbaba mo, trabaho mo na. Mag-improve yung buhay ng mag-improve ng buhay ng mga tao. Kung may kotse ka man, di ka na magkokotse. Oo. Di ba? Hindi ka na magbabayad, bibili ng gasolina. Oo. Hindi ka na magbabayad ng tollway. Oo. So, ang laki naman ng Correct, matitipid correct. mo. Ano ka lang, NSCR ka na lang, di ba? And yung oras. Yung oras na ang bilis masasave pa ng mo. biyahe mo, no? Kasi nakakabit na yan, sir, di ba? Nakakabit na. nakakabit na yan. MRT, ang MRT, di ba? Anong tawag dyan hanggang San Jose del Monte, Bulacan? Di ba meron din yan? MRT. MRT yun. MRT 7 yan. Oo. O di pwede ka bumaba somewhere else, tapos punta ka ng Valenzuela. Yun ang Oo. ultimate objective dyan. Lahat Connection. Para sa ibang bansa, para sa ibang lahat ng bansa. railways, pagbaba Connection. mo, pwede kang connect sa kung saan ka papunta. Connect na yung mga railways natin. Kasama yung mga MRTs, LRTs na yan. No, yan ang plano po talaga yan. Kaya talagang napakaganda ng future pagdating sa railways, pagdating sa convenient and mass transport Kapag system ito, dito sa Pilipinas. Na-operate na to, nako, ang bango ni PBBM yan sa mga tao. Siyempre, 2027? napakalaking bagay yan. Di ba, 2027? Oo. Ang bango na ni PBBM yan. Baka yung survey nyo, wala pa rin ha. Kalokohan na Baka talaga negative yan. pa rin, ha? Scam na talaga yan. Kapag Kalokohan na ganyan. yung negative din. Totoo yan. Oo, kasi pag ito talaga nag-operate, nako, ganda-ganda ito. Kasi very important yung transportation. Oo. Sa totoo lang, no? Oo. Malaking bagay yun. Anyway, ito good news muna tayo, ha? Pag-usapan natin itong poverty incidence dahil ang laki po ng ibinaba ng poverty incidence rate dito po sa Pilipinas. And mula po sa 17.5 million pesos na considered as may hirap na Pilipino. Hindi pesos. Tao. Million na Filipinos, bumaba na po sa 11 million. Dahil ang ating poverty incidence rate, naabot na po natin yung pangarap na single digit. Di ba? 9.7 na lang po, 9.7% na lang mula sa 15.5% noong 2023. Kung inyong matatandaan, no, sa mga first or second zona ng ating presidente, ang kanyang hangarin bago siya umalis sa kanyang pwesto, single digit na lang po yung ating poverty incidence. At na-achieve niya na po yan ng mas maaga. Meron pa po siyang almost 2 years or more or less 2 years, yet na-achieve na natin itong 9.7%. At ang sinasabi po ng ating presidente, yan din po ang kanyang kabilin-bilinan kay Executive Secretary Ralph Recto na kailangan maprotektahan natin itong mahihirap na to na nakawala sa kahirapan na wag na silang bumalik. Sa pamamagitan ng definitely mas maraming trabaho para po sa kanila at mas mapataas po yung kanilang kita para hindi na ulit sila babalik doon sa cycle. So ayan ha, mga ka-BBM ha. Yan po yung ebidensya. Isipin nyo, anong panahon ni Digong ha? 17.5 million yung mga taong mahihirap Hindi. nun. 2023 panelista, yun. nagkaroon ng study tungkol sa poverty incidence. 2021, panahon ni Digong, Oo. 18.1%. Mas mataas pa. Mataas pa nga eh. Representing 20 million. Oo. 20 million na tao. Na Filipinos. Okay? So, yan ha. Tapos, 2025, panahon na ni PBBM, from 18.1% na poverty incidence, 2021,
2025, 9.7 na lang, gaya ng sinabi ni Kakopi, which is a single-digit poverty So incidence. ilang milyon yun, yung 9.7%? 11 million na lang. Oh, yun nga. Dating 20 million nung panahon ni Pangulong Yun Rodrigo nga Roa yung sasabi Duterte. ko, nung panahon ni Digong, 20 million yung mga kababayan natin na mga mahihirap. At pagpasok ng gobyerno ni PBBM, ginawa nila ng paraan ni Executive Secretary Ralph Recto na mapataas ang antas ng mga kabuhayan ng mga kababayan natin naghihirap nung mga panahon ni Digong. At sa ngayon, medyo nakaahon-ahon na sila sa kahirapan. At yan ay dahil sa tulong na rin ni Secretary Ralph Ano Recto. pala Riz, ano masasabi mo sa mga nagkokomenta, mga nambobola lang daw tayo, hindi daw totoo yan? Yun yung talagang mahihirap makaintindi. Oo. Yung mahihirap talaga makaintindi. Wala tayong paraan dyan. Kahit anong pakain ng gobyerno dyan. Oo. Kahit anong paaral dyan. Pag talagang bobo ka, pag talagang DDS ka, nasa dugo mo na talaga yan. Walang pag-asa yan. Actually, factor din, nakatulong din dyan yung mga tupad, yung mga ganyang programa, no? Yung financial assistance, lalo na po AIX. AIX, yung 4Ps, Akap, di ba? mga akap. Pinalawak pa yung coverage ng 4Ps. Kasi kung inyong matatandaan, may mga miyembro ng 4Ps na tinanggal na. Oh. Di ba? Pinag-graduate na, pero sabi ng presidente, hayaan nyo makatapos muna yung mga bata. Kasi kahit yung iba hindi pa tapos, inalis sila, pinag-graduate sila. Pinabalik ng presidente yan. Kaya they consider themselves. Saka ano po ito, para lang malaman taong bayan, itong may statistics po na to, base po sa pag-aaral to, no? Ang nag-release po nito ang DepDev, no? Department of Development, no? Ni Secretary RC Balisacan. Ngayon, under po sa kanya yung tinatawag na Philippine Statistics Authority. Yung Philippine Statistics Authority po, may pagka-independent po yun. Lahat po ng stats nila, hindi po pwedeng idoktorin. Hindi po pwedeng doktorin. Sila rin po yung naglalabas sa statistics for employment, for inflation, for GDP growth. Kung mapapansin mo, sa GDP growth lang saka sa inflation rate, kung ano talagang makuha nilang computation, nilalabas po nila yon kahit pangit po sa gobyerno. Kasi itong mga natatandaan nyo ba Kakopi, sila rin naglabas sa 2.3 lang yung GDP growth natin, 2.7 nung mga nakaraang 2 quarters, di ba? Kung nadodoktor ang mga statistics na pinapalabas ng PSA or ng DepDev, no? Bakit hindi nila doktorin yung GDP? Di ba? Before, no? Or inflation rate, pababain nila para mabago ang administrasyon. Pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi po nila ginagawa yun dahil hindi po gawain ng gobyerno na maglabas ng maling statistics. Yung sinasabi mo, sir, na may pagka-independent, kumbaga, hindi mo sila may impluwensyahan. Hindi pwede. As compared to ang naglabas, SWS, Pulse Asia, kasi commission po yung mga yan. Pero ang private PSA, yun eh. Very strong, yung integrity niyan, unquestionable. Kasi yung results ng mga researchers na ito, yan yung ginagamit sa policy making. Correct. Yan yung mga sinaside ng mga senador. Bakit we have to come up with these new laws or new policies? Yung mga datos na yan. Hindi sila pwede magkamali dyan at hindi nila pwede dayain yan. Saka maraming ko kontra eh. Correct. Dahil hindi lang naman silang nagkukuha ng mga statistics eh. May kumukuha ng ibang mga private organizations, di ba? Yung mga rating agencies kumukuha rin ng stats yan, di ba? Binabangga din nila yan. Binabangga yan. Hindi pwedeng ngayon. In fact, Bangko Sentral kumukuha rin ng mga stats yan. Kaya for minsan-minsan, bago maglabas ang PSA ng rate tungkol sa inflation, meron ng pinapalabas sa Bangko Sentral at hindi nagkakalayo. So, ibig sabihin, merong independent checking yan na hindi mo pwedeng doktorin. Kaya yung mga nagsasabi na hindi totoo yan, no? Sinasabi pa, pumunta daw tayo sa kanayunan at tanungin daw natin mga tao. Kayo na lang po magpunta doon, mamundok na kayo, mga tanga kayo. And actually, sir, valid naman yung point na yun. Pumunta kayo sa kanayunan kasi sila nga yung 11 million. Hindi naman zero eh. Meron talaga mahirap. Baka sila yung 11 million. Correct. Hindi naman natin sinasabi na 0% yung ano eh. Correct. Yung poverty incidence eh. Lex, tingnan mo nga yung comment kanina yung Shakira, mahaba yun Tingnan mo, baka minumura na tayo niyan. Basahin mo nga Kakopi. Regular viewer natin si Shakira. Bakwero. Ayan, sabi ni Ma'am Shakira Bakwero, no? Buti na lang talaga si PBBM ang ating Pangulo. Dahil kung hindi, kawawa ang Pilipinas, lunod sa korupsyon ng pamilyang Duterte. God's will na si PBBM ang ibinigay na Diyos sa presidente ng Pilipinas. Napakahirap kalabanin ang korupsyon dahil kung iba ang presidente lang yan, nako, gagapang sa hirap ang mga Pilipino at sinakop na tayo ng China. Salamat PBBM talaga. Buti na lang may ganitong podcast na natutulungan ng ating Pangulo ang pagpapakalat ng mga katotohanan para sa mga Pilipino. Ang haba. Akala ko puro mura Parang wala si MJ Sales. Wala si MJ Sales, di nagpaparamdam Ay, sunflower. Sige, next. Ayaw magbasa muna tayo?
Sige, comment mo na, hindi comment. tayo nagbasa kahit yung kakopi. Diretso kagad to eh. Gusto madali kumain eh. Sige, basa Basa-basa comment mo lang. basa. Ito si Manang. Kaibigan natin to, si Manang Conversion sa Longkong. Walang pakialam si Inday. Ang importante sa kanya ay pera at kapangyarihan dahil lahi ng gadid sila. Hindi ako nagsabi niyan. Comment yan. No, ni Ayan, Manang Maria Conversion. Plateski, yan. Shoutout from Chicago, Illinois. Yan, aga nyo nagsimula. 5 p.m. na po tayo Ayan, palagi. 5 ipamalitan p.m. nyo na po ha, na alas 5 Oh, na ito, po si yung ano. MJ Sanchez, Kakopi Basa. Ayan, ako, favorite ko to eh. Good evening po, dyan sa Pilipinas. Hello, Kakopi. Tila mo, hindi kayo binati. Di talaga tayo binabati. Di talaga tayo Pakikip na. Sabi ko, i-mute nyo na yan eh. Welcome po sa podcast ninyo, watching from Saudi. Oy, Sir Yayam, parang hi din daw, Paler. Binabati ko kayo, Ayan. wag mo ko i-kick. Huwag naman pala, bulgar na bulgar eh. Ito si Elsec Marie. Elsec or Elsec Ek? Elsec, tama. Elsec Marie. Hello po, nakakawala ng stress. Tawa nyo pa lang. Ayan, sabi ni Dapat Net po, Vlog dapat yan. mawala tayong Shoutout stress. watching from Russia. Wow! Umaabot na pala tayo ng Russia. May mga fans pala tayo dyan sa Russia. Ha? Ayan. Hong Kong. Si Ayan, Jules Fernandez. Shout out. Watching from Hong Kong. Travel the world tayo. Sige, Alex. Tess Fernandez Sahago yan. Watching from Canada. Yan, Oy. maraming salamat. Grabe, Scott, dami nating fans sa ibang bansa, no? Kasi ano nila, pahinga nila ngayon. Oo. Yung iba, kagigising lang eh. Ayan, sabi ni Ben Pangilinan, 3989, no? Good evening po, watching from, Kalumpit, Bulacan. Kumusta po yung... Kamusta po ang Kalumpit Ang Bulacan? baha dyan? Baha pa rin po ba? Paki-comment nga po kung baha pa rin at kung meron po bang ginagawa ang gobyerno para maiwasan na ang pagbabaha dyan. Ito, watch. Si Shakira Bacuero pala. Galing na taga Davao pala to. Kaya hindi totoong puro Maka Duterte ang taga Davao eh. Ayan, example, si Shakira Bacuero. Taga Davao pala yan. Taga Davao pala yan. Eh, may fans din pala tayo sa Davao. Oo. Ito. Alma. Pogi, mga vloggers ni PBBM Idol, keep safe always. Ay, totoo naman po. Wala pa kami filter niyan, ha? Napaka-honest nito, no? Oh, honest. Honest. Hindi, napalaki na mabuti na magulang. Oo. Si Alma, napalaki ng mabuting magulang. Yan, sige, move on tayo sa ating Okay, next topic. Last na ba ito, Dijo? Last na ba ito? Parang last na to. Okay, isa Sige, pa. sige. Ay, sige, last na. Nabalitaan niyo yung pagpunta ni Presidente Marcos dyan sa St. Luke's Medical Center dyan sa Global napakaganda City. yan. Napakaganda. Meron silang pinirma Hospital na... ng mayaman yan, ha? Hospital ng mayaman, di ba? Pangmayaman lang yan. Correct, pang-alta yan. Nagkaroon po ng kasunduan ng PhilHealth dyan at ang St. Luke's na parang magbibigay sila ng parang scholarship, di ba, nag-aaral ka sa Ateneo. May mga scholarship sila para sa mahihirap. Dito naman, para makapag-aral sa Ateneo. para makapag-aral sa Ateneo. Dito naman sa St. Luke's Medical Center, kung ikaw ay walang budget, di ba, at nagkasakit ka, meron silang dedicated number of rooms, ward rooms ito, ward accommodation, na pwedeng yun ang magamit ng mga, ang tawag nila dyan, yung iba subsidized patients or indigenous. Di ba? Ay, indigent, not indigenous, indigent patients. Meron po ang St. Luke's Medical Center na inaalat. At ang pinakamensahe dito ng ating presidente, kasi pilot ito eh, sana yung ibang private hospitals, pamarisan ninyo. Gayahin ninyo yung ginawa sa St. Luke's. Kasi number one, madedecongest mo yung siksikan ng mga public hospitals kasi may no balance billing policy eh. Di ba? So ang tendency, pupunta ka doon kasi libre. Ang problema, limited lang din naman yung mga resources doon. Kaya pag binuksan mo itong mga private hospitals na to, no co-payment policy eh. In short, may babayaran ka katiting lang, hindi naman zero, no? Pero mas magaan na yan. Pero kung ako nagkakamali, sa 50, ang inalat kasi ng St. Luke's BGC po to St. Luke's BGC is 53 Yan, beds. 53 beds. 53 beds. So, pwedeng mag-apply ng zero balance billing itong mga mapupunta dyan sa 53 beds na yan. No? So, walang pili-pili yan, ha? Wala Basta may- Kahit Hindi, DDS. pero ang palagay ko dyan, ano yan eh, first come, first serve talaga yan eh. Kahit nga DDS, pwede. Pwede. Oo. Priority. Kahit ikaw pa yung pinakatangang DDS na pinaka-loyal kay Sara Duterte o kay Digong, pwede ka dyan. Pasok ka dyan. Basta member ka ng PhilHealth. Dapat member ka ng PhilHealth. Ito, kakopy. Napakaganda na naman ang concept, di ba? Napakaganda Bago. Napakaganda na isip ni BBM. Para nga naman, Ngayon lang ba nangyari yan? ngayon lang, para magkaroon ng world-class, no? Treatment ng ating mga kababayan kahit na yung mga mahirap, no? Makipag-tie up sa mga private hospitals. At in-encourage yung mga private hospitals na gayahin yung St. Luke's na magkaroon ng mga beds na allotted para dun sa mga
mahihirap na gusto mag-avail ng kanilang first class o world class service, medical care, no? Tapos magbabayad naman ng gobyerno. So, napakaganda. Hindi kailangan magsiksikan na sa mga DOH hospitals para maka-avail ng zero balance billing, no? Di ba? Bakit hindi naisip ng panahon yun? Puro pangahalik lang yung ginagawa eh. Pakinggan natin itong video. Ayan, no? Napakaganda ng ano. Eligible that can be eligible for admission under that program. So I think really hindi nga to initiation, it's really a strengthening. Pinalalakas lang namin yung ano. We follow the same regulations for eligibility. We follow all the rules for compliance, no. And then I guess siguro ito lang para ipaalam sa mas makararami na talagang nakiki-partner or nakikisama kami. Although we are private, we are in full support of the public endeavor, the public initiative to extend the coverage of healthcare. As we move to universal healthcare, I think that's going to be a recurring theme. And hopefully, you know, with the leadership of our president, also with the new leadership in the Department of Health, and with PhilHealth, DSWD, it is something that we can move faster on to make better healthcare more accessible to many more people. Napakagaling. Sa kasalukuyan, mayroon silang identified na 50 patients na kasalukuyan nag-enjoy ng programa na yan, no? Kinausap nga ni Pangulong Bongbong Marcos yung iba, di ba? Sana pa marisan, no? Sana pa marisan. Siyempre yung iba, ano din parang prestige. Oy, yung ginagawa sa St. Luke's, gagawin din namin sa ospital namin. Oo, no? kung meron sila, Sunod-sunod. kaya din namin yan. Ganyan yan mga hospital. Tsaka iba yung ano, saan ka nagpagamot sa St. Luke's, iba yung dating eh. Kaya nga, tama. Alam mo, maganda St. tong Luke's Street. maganda tong nagawa na to ni PBBM eh, di ba? Kasi Or ano din, baka pwedeng magkaroon din ng halimbawa, tax incentives, di ba? Pwede. Para sa mga private hospitals. Pwede. O part ng corporate social responsibilities nila. Tama. Di ba? Yung paggagrant na yan, para pamarisan. Bagong concept lang, wala pa nakaisip niyan. PBBM lang. O, si PBBM lang. Parang eskwelahan yun parang scholarship style no? Tama. Pero as of the moment, identified pa lang yung mga sakit na covered. So eventually, syempre ang PhilHealth, baka palawakin pa nila yan, baka lahat ng sakit, di ba? Pwede nang Alam yung PhilHealth yung naging serbisyo ngayon ng PhilHealth simula si Pangulong Bongbong Marcos ang naging Pangulo, talagang nag-multiply Correct. yung coverage, no? Times 2, times 3, times 4 na yung coverage ngayon Kahit may taon na wala silang budget, di ba? Totoo. Hindi naging issue Nung wala yun. silang budget, doon na dumamay yung serbisyo nila. Pinatunayan nila na kahit wala kaming budget, we can live. Kaya nila mas perform. malawak pa. Anyway, sige, move on tayo sa ating next topic. Yan, Mark, sige, pasuyo na lang. Ang ating presidente, ito naman sa manufacturing industry naman. Pinuntahan po ng ating presidente itong MD Juan Enterprises dyan po sa Caloocan City, sa mga taga-Diparo. Kasama po ng ating presidente na nag-inspection dito, si DOST Secretary Renato Salidum, at sinalubong po siya ng presidente at CEO ng kumpanya na si Romel Juan. Ano po ang meron dito? Ito pong MD Juan, sa mga hindi po pamilyar, sikat po ito sa buong mundo bilang pioneer sa paggawa po ng mga machine-pressed metal parts at restoration kits para sa mga lumang jeep na mga pambata, pang military equipment or facilities, at para po sa mga sibilyang sasakyan mula noong panahon pa po ng giyera. In short, yung mga ginagawa po nila mga produkto, itong mga metal products na ito, nagagamit natin o magagamit natin sa sarili nating production ng mga e-vehicles. Kasi kung inyong matatandaan, isa din po sa isinusulong ng ating administrasyon, yung paggamit ng mga e-vehicles para sarili na meron na tayo, hindi na natin kailangan mag-angkat mula sa iba't ibang bansa. At the same time, kung mas marami sa atin ang gumagamit ng dikuryenteng sasakyan, makakatulong sa ating kalikasan. At the same time, yung ating consumption ng enerhiya, mapapaganda. Anong masasabi niyo dyan sa pagpasya ng ating presidente? Ako pabor ako dyan sa e-tricycle na yan. Kasi bakit? Dahil alam naman natin yung mga tricycle. E-vehicle, meron din sa Egypt. Yung tricycle muna, yung mga toda. Yan yung mga number 1 talagang umaare kasama ng mga jeepney driver kapag tumaas yung gasolina. Correct. Pero kapag may e-trike ka na, gaya nung bumabiyahe dyan sa Pasay, malaking kaluwagan po sa kanila yan. Kasi i-charge mo na lang.
correct. Diba? Charge mo na lang, hindi mo na kailangan pang mamblema kapag tumaas yung gasolina. At saka panahon na mag-electrify tayo kasi karamihan na ngayon ng bansa, electric na yung ginagamit ng mga sasakyan. Sa China, nakapunta ka na, di ba? Oo. Puro electric doon, wala ka na makikitang gumagamit ng gasolina. Lahat ng motor nila ron, electric. And napakamura ng kuryente doon. Oh. Pero kilowatt doon, para 3 pesos lang, 3 to 5 pesos. At ganun na rin mangyari sa atin. May nakita nga ako kanina, nagatid ako sa anak ko. Yung ano niya, sasakyan niya parang motor na may parang kotse na tapos may solar sa taas. E-bike yan. E-bike. Pero Tapos, ang tanong, sumusunod ba sa traffic rules? wala pa siguro naman. Kasi, kanina may kasabay din ako e-bike eh. Oh. Nasa kaliwa siya. Ay, nasa kanan siya. Oh. Pero kakaliwa siya. Lalo siya sa right, Hindi. tapos biglang kakaliwa. Hindi rin kasi maiwasan talaga. Dahil sabi mo, e-bike driver na walang disiplina. Oh. Diba? Hindi mo maiiwasan talaga sa panahon ngayon na may mga gumagamit din ng mga e-bike, e-trike na DDS. Hindi mo maiwasan yan. May mga DDS din ng mga tanga-bobo na Yung nag-e-bike. kanina kumaga, DDS wala. Oo. Yung kakanan, di ba kakanan? Kakanan. Ang signal, kaliwa. Oh, DDS yan. And then sa akin, no, sana mangyari to na mag-manufacture na tayo ng sarili nating brand ng mga vehicles. No, not only for trikes, not only for e-jeepneys, pati yung mga vehicles. Nung nakaraan na pag-usapan natin yung Francisco Motors, correct. di ba magkakaroon sila ng mga e-vehicles? Sa naman, oh. No? Sana matuloy lahat ng to dahil lahat ng to magpo-provide ng magandang kinabukasan para sa ating bansa, para sa mga Pilipino, no, in terms of jobs, income, in terms of revenues, etc. No? Alam mo, patay yung ano dyan, negosyo ng mga ninjas ano. Sa LTO. Yung sa smoke. Yung sa ano. Di ba, sabi may mga lagayan daw dyan? Meron. Oh, patay yung mga pa-picture-picture. Patay yung negosyo nila dyan. Hindi, kasi importante din, di ba, itong MD1, no? Kailangan magpo-produce sila ng marami kung merong consumers. Kaya malaki rin yung papel ng mga consumers. Yun din ang sinasabi ng ating presidente eh. Kailangan yung tangkilikin, yung mga ganyang produkto. Paano magkakaroon ng consumer kung limitado yung pwede mo bilihin? At saka kung hindi Or yung quality. kung hindi garantisado yung quality. Correct. Okay. Diba? Kailangan pantay-pantay marami yung magawa muna nila para makita na maraming bibili para malaman kung maganda yung quality talaga. Sa bagay, kasi yan din ang kinahanap ng consumers eh, no? Oh. Marami factors na i-consider, pero at least nagsisimula na tayo, no? And yung ating presidente, through policies, no, nagkaroon ng mga incentives sa mga e-vehicle manufacturers at the same time sa mga consumers na magpapatronize sa mga e-vehicles, nakakatanggap din sila ng mga incentives. Kasi yan naman ang pangarap ng administrasyon. Tapusin mo na yan. Dito tayo sa mas pinaka-importante to kaysa sa impeachment. Nagbabrowse ako sa Facebook. Pinaka-importante to. Nagbabrowse ako sa Facebook, nakita ko si FL. At saka yung anak niya. Ay, belated happy birthday pala kayo. Happy birthday. Ilan taon na siya? 67. 67 na ba yun? Yes. Pero mukha lang 66, no? 56. Thank you. Parang gusto mapagalitan ninyo. Ayan, ano ba itong EGOV? Nagulat ako Copy. kasi sila mismo ang nagpo-promote nitong EGOV PH. Si FL mismo? Siya mismo. Saka? At yung anak niya, si Bini ata yun eh. Si Bini. Oo. Kino-commercial nila at iniinganyo nila ang taong bayan na gamitin natin itong EGOV PH, itong application na ito. Kung wala pa kayong EGOV, punta po kayo sa Play Store, punta kayo sa App Store at i-download nyo na po ito. I-install nyo na yan. Mag-register na. Mag-register na kayo. Mag-register na po kayo sa EGOV. Yung EGOV app na yan, actually gamit na gamit ko yan, lalo na po yung mga lalabas ng bansa at papasok ng Pilipinas. Yung e-travel, di ba, kailangan nyo, di ba? Kapag wala pa kayong EGOV app na yan, from time to time, kailangan mo mag-fill out ng address, pangalan, passport details, etc. Pero kapag meron ka ng app, mabilis na po yung proseso kasi papalitan mo na lang doon yung flight details mo, anong airlines, kailan yung petsa ng travel mo, etc. Mas mabilis na. Ando na yung QR code. So, Kakopi, ano pa yung mga pwede mong gawin through EGOV na lang imbis na pumunta ka sa mga government agencies? Yung national ID mo, may digital version na. And considered as valid ID yan. Di ba? Kung hindi pa na-deliver sa inyo, pwede mo pakita yung national ID mo na nandiyan dyan sa application mo. Mag-check ka ng contribution mo sa SSS, mag-check ka magkano yung balance mo, PhilHealth mo, pag-ibig mo, GSIS, lahat nandiyan dyan na. Gusto mong malaman, may pasok ba kayo o wala? Check mo, nandiyan dyan din yung mga balita. Pati weather. Pati weather, kompleto, Ricardo po yan. Ito pinakamatindi dyan, ha? Kung gusto mo kumuha ng NBI, pwede rin dyan. Pero kung gusto mo mas mabilis, hayaan mong NBI kumuha sa'yo. Pwede. Mas mabilis yun.
Alam mo, Oo. hihingi ka Maganda ng yun. tulong, di ba? Hihingi ka ng Maganda tulong. yun. Ang DSWD, high-tech na rin ngayon. Hindi ka Oo. na basta-basta walk-in eh. Oo. Pero consider walk-in, no? Bibigyan ka ng schedule, e-gob na. So, kumbaga, mamamaximize, magiging efficient yung oras mo kasi pupunta ka na lang doon, At i-claim mo na. siguradong makikater ka. Oo. I-claim mo hindi na lang yung, yung tulong. Hindi yung pupunta ka na maaga doon, minsan madaling araw pa para maaga kang ma-attentioninan. Tapos pagdating mo sa portion na ikaw na yung kakausapin, hindi mo pa makukuha yung gusto mo. Correct. Pero with e-gob, no, pupunta ka na lang doon kapag pinatawag ka na at pagdating mo doon mismo sa schedule mo, meron ka nang inaasahan na makukuha ang Oo. resulta. Ayan, kung meron kang sakit, di ba? Yung kapitbahay mo may sakit, may reseta siya, may kailangan siyang gamot, may mga laboratory siyang kailangan, open nyo tong e-gob, matutulungan kayo, hingi kayo ng tulong sa DSWD, bibigyan kayo ng schedule, e-gob lang. Tapos punta ka na lang sa DSWD, pick up mo na lang yung 5,000 o 3,000. Ayun, Sa mga napakaganda. kabayan, sa lahat ng may cellphone, yan. Download nyo na yung Ego PH. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mo'y matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita. Sa iyong pamumuno, bayan ay umaangat. Bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, itinaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo, masagana, manggagawa't magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap. BBM sa puso ng bayan, ikaw ang hinahanap. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, itinaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, itinangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Kaya't kasama mo kami sa iyong at higain. Bagong Pilipinas, sabay nating kamtin, tapat at matulungin. Ikaw ang tunay, BBM, sa puso ng bayan, ikaw
ikaw ay buhay.